Inaamin niya na ginost niya si Julia, pero may dahilan daw siya. So, Jet, ito na ba yung time na sasabihin mo sa kanya yung dahilan? Siguro ito na rin yung time na yun. First, yung emergency, hindi totoo yan. Hindi totoo Pero, yung emergency. pero pakinggan natin si Jet, ha? The main reason bakit tumigil ako, hindi ko na kinakaya yung pagpapanggap ko na kaya kong sumabay sa'yo. Kasi sa social status pa lang natin, kumbaga langit ka, lupa ako. Mayaman ka, mahirap ako. Lahat ng pinang-e-effort ko sa'yo nun, lahat ng ginagastos ko nun, it's either hard-earned money ko from construction working or inuutang ko sa mga tropa ko or yun yung mga binibigay na consolation prizes pag may pageant. Tapos, pinakamasakit kasi yung inisip ko kagad yung negative na baka husgahan ako ng magulang mo. Na pag nalaman na eto lang ako, paghiwalayin tayo. So, inunahan ko na. Ngayong narinig mo yan, Julia, anong reaction mo? Gusto ko kasing maawa sa kanya. Pero kasi parang, like, iniwan niya ako out of nowhere na may tanong din naman ako sa sarili ko. Yun lang, parang dun time na kasi na yun, so wala akong idea bakit nagawa niya yun. So, ang pinasa ko na lang sa isip ko is baka may iba na para mas mabilis akong makamove on, mas mabilis akong mag-heal. Mas magalit ako. Pero ngayon, naaawa ako, pero okay na ako eh. Parang, naka-move on na po ako. So, siguro, at least narinig ko po yung side niya. Okay na rin. Sana okay na rin po siya. Sana okay ka na. Kung nalaman mo yung dahilan na yon nung panahon na yon, paano mo sana i-handle yon? At anong sasabihin mo kay Jet? Sana matagal mo niya na pong sinabi sa akin nung time na hindi pa ako nakaka-move on. Kasi wala namang kaso sa akin yung social status namin eh. Tinanggap ko nga siya ng ganun eh. Tinanggap ko na kahit mahirap mag-commute, mainit, kinaya naman. Basta kasama ko po siya. Yun, parang siguro dapat mas naging open siya sa akin. Kasi ako, tinanggap ko po yung kung ano yung sitwasyon namin that time. Pero alam mo ba yung totoo niyang sitwasyon? Kasi nung panahon na yun, ang alam mo, nakakasabay siya sa'yo, di ba, kahit papano. Pero hindi mo alam na, at that point, nagko-construction work ka. Yes po. Tapos hanggang ngayon naman, sumasideline ako pag may tawag sa akin. Tapos si pageant ang racket niya. Tapos, aware ka ba na may mga times pag lumalabas ka, ipinangungutang niya yun para makasama o maka... Actually, hindi po. Kasi araw-araw kami magkasama eh. So, hindi ko maisip, saan niya saang time? Paanong time? Saan niya sinisingit yung mga ganong bagay? Yun yung parang hindi mo na dapat din malaman kasi nakakalalaki masyado eh. Pag nalaman mo nangungutang ako para pang-date ko sa'yo. So, nagtago talaga tsaka nagpanggap siya sa'yo. Na hindi rin fair kay Julia, di ba? I know po. Hindi rin siya fair. So, nasabi mo yung dahilan mo, di ba? Na ngayon naman, okay na siya eh, di ba? Pero ngayong nasabi mo yung dahilan mo, ano pang gusto mo idugtong doon? Wala. Yun lang eh. Kasi kasalanan ko naman talaga lahat. Ako yung nangulit sa'yo, tapos ako rin yung mga iwan pala sa'yo. How did you feel nung nangyari? Nung realize mo yun na, ay, hindi ko pala kaya. How did you cope? Like parang before a week, na papaisip na ako eh. Tapos biglang sinabayan pa nung may fiesta sa kanila. Tapos at the same time, mansari din namin yun eh. 5th mansari namin yun. Tapos, without knowing na ipapakilala niya ako sa parents personally. Sobrang natakot. Kasi mahirap eh. Parang ang sakit mahusgahan.
But, siyempre may rason ka, di ba? Naging mabigat yon, pero nasaktan mo siya and everything wasn't fair para kay Julia, di ba? Kasi na-deadma siya. May gusto ka pa bang sabihin sa kanya? Sorry. Kasi, wala eh. Hindi ko kinaya yung guilt. Kumbaga, naging mahina ako. Kasi imbis na pagpatuloy pa natin, aminin ko sa'yo magpakatotoo ako. Tapos pinili kong mawala.